Meron kunyari, ikaw ay isang sundalo. At sa pagiging sundalo, ikaw ngayon ay nahuli. You're now became a, kumbaga parang prisoner of war ka ngayon. At ang nakahuli sa'yo si Satan. Okay? Dala-dala ni Satan yung Armalite nakatutok sa'yo. Okay? Now, pagka ikaw yung huli, kahit na anong gawin ni Satanas na may hawak ng baril, sipain ka, anuhin ka pa, ilagay ka sa arawan, ano man ang gagawin? Susunod ka, di ba? Because hawak niya ang baril. Okay? And suddenly, biglang dumating, okay, ang isang nakita mong makapangyarihan lalaki, at siya ay sinakal, okay? Siya ay sinuntok sa ilalim ng kanyang tiyan, okay? At kinuha yung baril. Okay? Tapos pagkakuha ng baril, ibinigay sa iyo at nakita mo si Jesus Christ pala yun. Binigay sa iyo yung baril. Ngayon, okay, binigay sa iyo ng Panginoon yung baril. Sabi niya, okay, tandaan mo. Okay, ikaw na ngayon ang may command sa buhay mo. Dahil hindi ka na niya bilanggo, ikaw na ngayon ay malaya. Binigay sa kanya baril. Okay? Ngayon si Satan, alam po ninyo, nakaindala naman ni Satan ng nagkaharap. Okay? Ang gagawin ni Satan sa iyo, instead na si Satan ay i-rebuke mo, utusan mo lumayas, utusan mo kung anong dapat niyang gawin sa pangalan ni Jesus. Anong gagawin mo ngayon? Ikaw ngayon ay paniniwalain ni Satan. Maraming mga Kristiyanong ganon. Dahil hindi niya alam na siya ang may hawak ng power, si Satan pinaniniwala siya na, alam mo yung hawak mo na yan, laruan lang yan. Walang laman, walang bala, at saka yung bala niyan, hindi ako tinatablan. Tubig ang laman niyan. At ano mangyayari? Dahil hindi mo nga alam kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon at hindi mo alam kung paano mo gamitin. Why? Kasi hindi mo alam na may power ka pala eh. Okay? Tandaan natin, katulad ng sinabi kanina ni Paul, that God has given us this undescribable, great power. Pero ang tanong, bakit ang daming Kristiyanong talunan? Bakit ang daming Kristiyanong konting problema lang nawawala sa church? Bakit ang daming mga Kristiyano, okay, na pagka dumadaan sa mga trials ng kanyang buhay, okay, puro reklamo sa pagiging Kristiyano ang maririnig mo. Bakit? Know why? Sapagkat hindi nila alam gamitin yung kapangyarihan binigay sa kanila ng Lord. Nasa iyo ang baril, pero pinaniwala ka ni Satan na hindi baril yan, baril-barilan lang yan. Walang kapangyarihan yan. Pero sinabi ng Panginoon ngayon sa iyo, you have this undescribable great power. Mga anak ng Diyos, huwag tayong maniwala sinasabi ng kaaway natin si Satanas. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng iba. Maniwala ka sa sinasabi ng Biblia. If you are a believer, then you have this undescribable great power because Jesus Christ was raised up from the dead. Amen? Amen. Ito ang power ng Panginoon sa buhay natin. Yung siya ay nabuhay mo. The third one, okay, now, God, hindi lang po siya nag-design na para ikaw ay makakilala sa Kanya, mapatawad, okay? Kundi para ikaw ay gamitin niya, maging representative ka. You become God's spokesperson. You become a mouth of our Lord Jesus Christ dito sa mundong ito. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17-20, He has committed to us the message of reconciliation. Nasa iyo ang message of reconciliation. Dala-dala mo to. Okay? Kung hindi nabuhay si Jesus Christ, kung bakit napakaganda ng dala-dala nating mga mensahe ngayon, bakit? Si Kristo kasi na iyong pinabahagi sa iba ay buhay. Kung si Buddha nga kung si Manalo nga kung tawag dito, sina Muhammad nga mga patay na. Pero kita po ninyo, buong tapang at buong sigasig na ibinabahagi ng mga taong sumusunod sa Kanya. Ang kanilang katuruan, si Kristo pa kayang nabuhay mula sa mga patay? Anong ginagawa mo? Sabi ng salita ng Diyos, you now have the message of reconciliation. We are therefore what? Christ what? Ambassador. Tandaan mo, pag sinabing ambassador, representative yan.
Kung meron tayong ambassador ng Pilipinas dito, he is the representative of the President, okay, of the Republic of the Philippines. He's a representative. Ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ngayon ang ambassador ni Christ. Ikaw ang representative ng hari ng sangkalangitan. Wow! You see? Praise God for that. At praise the Lord, yan ay nagdulot o bunga ng pakikipagrelasyon mo sa Kanya. Praise God, hindi niya ginagawa na ikaw na lang gagawin ko, zap, He will zap you. Okay? Para magkaroon ka ng kapangyarihan at ng talino tungkol sa Kanya. No. Si Lord, para Kanya piliin at para ka maging ambassador niya, kinakailangan dumaan ka sa isang matinding relasyon sa Kanya. Last but not the least, okay, the power to be conformed. Praise God, si Jesus Christ, He was raised up from the dead. Why? Sapagkat now, you can now become like Christ. To be more like, ito po, ang ultimate goal ng bawat isa sa atin. To be like Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo. You see, mga kapatid ko, we don't stop by na you have attained such position sa church. We don't stop by having this kind of ministry sa loob ng church. Alam po ninyo, hindi po yon ang pinaka-sentral o pinaka-main o pinaka-importante sa bawat Kristiyano. Alam po ninyo, pwedeng wala ka namang ministry. Pero ang sabi ng Panginoon, I delight on you. Alam mo kung bakit? Because sabi niya ganon, what you're doing is, you're seeking to understand and know me. Ang Diyos natutuwa po kahit na wala ka namang ministry. Pero nakikita niya, okay, na in spite of your difficulties in life, ikaw ay nandyan at naglilingkod. Ikaw ay nandyan at sumusunod. At hinahanap mong patuloy para makilala mo si Kristo sa iyong buhay. Kaya po, sa mga sandaling ito, mga kapatid ko, siguro it's now time for all of us to really seek the Lord, to know Him. Lahat ng mga mighty men ng Panginoon, ulitin ko po, their main concern in their lives to know Jesus. Now that we know the power of His resurrection, sabi ng Panginoon, I have given you the power. You have to use it in your life for you to be overcomer, to be an overcomer, to be God's tool in His hand, to become an agent of our Lord Jesus Christ. Kaya sa oras pong ito, mga kapatid, as we all stand, close our eyes, hallelujah. Ang tanong ko ngayon, ikaw ba'y mananampalataya? Do you have a relationship with Jesus? Do you have that relationship with Jesus? Ngayon, kung sinabi mong, opo, okay. Kung okay ka sa